Sinubaybayan ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa administrasyon ni Duterte at pinakinggan ang kaganapan sa unang paghaharap nito sa International Criminal Court. Ang detalye sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes. Masakit eh. Hanggang ngayon, di ko pa matanggap. Nawala na siya. Ganito sinariwa ng mga kaanak ng nasawi sa panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte ang naging kaganapan sa kanilang mga kaanak. Para sa kanila, hanggang ngayon, masakit pa rin ang nangyari sa kanilang pamilya. Kagabi, kasabay ng pre-trial ni dating Pangulong Duterte sa International Trial Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa Quezon City, sabay-sabay na nanood ang ilan sa mga kaanak ng biktima ng drug war. Seryoso nilang sinubaybayan ito at pinakinggan ang mga susunod na kaganapan sa magiging kaso ni Duterte sa ICC. Nasa 7 kaanak na nagtungo kagabi. Anila, hindi sila papayag na mapauwi si Duterte sa Pilipinas. For all the Filipino people, please open your eyes. We're real. We are real people. We are not just numbers. We have faces. We have lives. Isang dekada raw nila itong ipinaglaban at natutuwa sila dahil sa wakas ay nagkaroon na ng pag-usad sa kaso. Ang ilan raw sa kanila ay halos nawala na ng pag-asa. Pero dahil sa pagkakaaresto ni Duterte, tila nagkaroon na ng kaunting liwanag sa kanilang ipinaglalaban. Masaya po, pero malungkot din sa huli dahil hindi pa check na maano siya eh. Kaya nga nandito kami para malaman namin kung ano. Pero pag pinauwi siya, ayaw namin. Nanindigan sila na dapat sa ICC na litisin si Duterte at hindi na dito sa Pilipinas. Sa tala ng PIDEA, nasa 6,252 ang nasawi sa anti-drug operation simula July 1, 2016 hanggang March 31, 2022 at karamihan dito ay mga nanlaban sa otoridad. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.